Ako kung tutusin, mabuhay na ako sa maayos. Pero dito ako para sumama, para labanan natin para matigil na yung korupsyon natin. Para sa sambayan ng Pilipino. Kasama po kayo sa lumabas kay Ma'am Jessica Soho, tama po? Ako po. Oh. Kasi sinasabi din po doon that your timing is suspect. So ibig sabihin po, lumabas po kayo ilang araw bago madinig yung impeachment case po kahapon ni Vice President Sara Duterte. Kayo po ba ay lumabas para maimpluwensyahan, matakot kung sino man po yung mga nabanggit sa inyong salaysay na mga congressmen na maaring bumoto ng impeachment case for Vice President Sara Duterte? Hindi naman po sa tiniming namin sa paglabas. Kaya nung sinasabi ni Atty. Baligot, so saan ba tayo lalabas? Saan tayo paano timing? Ang ano lang namin po naman, kailangan talaga namin ilahad yung katotohanan para hindi bulag sa ating sambayanang Pilipino na may korupsyon dito sa ating bansa. Sinasabi niyo po na ang House of Representative na lugar kung saan nagkiklaim ng mga paper bags ang ating mga kongresista, ano po. And sinasabi niyo po na each time na merong mga pagdinig, either TRICOM man yan o QUADCOM man yan, umuuwi silang may bitbit na mga maleta. Nangyari po kahapon na finalize ang impeachment case ni VP Sara sa Committee on Justice na sinasabing sufficient in form and substance para magtuloy po sa isang impeachment proper na pagdinig. Naniniwala po ba kayo na after nung hearing na yon may mga paper bag na inabot sa kanila? Oo, ma'am. Naniniwala kami doon kasi bago kami pumunta doon sa HOR, may dala-dala na po kaming mga paper bag na naglalaman ng pera at kinakarga minsan doon sa sakyan ni Bosalde, minsan doon sa backup na sasakyan. Ang trabaho lang doon namin, ma'am, ibaba yung mga paper bag na yon at kinukuha na ng EE ni boss na sina Paul Estrada at sa Mark Tiksay. At hindi na namin alam, ma'am, kung kanino nila ibibigay yung mga paper bag na yon. Pero nandun lang kami sa harap ng HOR at pagkatapos ng hearing na yon, nakikita na namin yung mga congressman na bit-bit na yung dala naming paper bag. So, yun pa lang, nagpapatunay na mayroon talaga silang natatanggap na pira. Sinasabi niyo din po na mayroong pagkakataon na ang mga congressmen natin ay pumipila sa helipad para doon mag-claim ng mga paper bags. Tama po ba? Wala pong ganun, ma'am. Ang na observe lang namin noon ay paglabas na po nila. May mga bit-bit na pong paper bag. At yun din yung mga dala namin. Na ina-assume natin na binayad sa kanila for performing a task. Tama po ba? Yes. Yes po. Doon sa Bureau of Corrections na nag-deliver ng pera, sino sa inyo ang nakasaksi? Nandun po sa Kabila yun, sir. kabila po. Sir June. Yung paper bags na inaabot ninyo, paano po ninyo nalaman na pera po yung laman doon? Yung paper bag na yun, sir, hindi naman totally kami yung nag-aabot. Kami nagdadala galing sa Horizon Home, sa karga sasakyan. So, alam na po namin yung ano, kasi malaman namin kung anong bigat. Tsaka yung paper bag na yun, ang laman nun, kung punuin mo, 5 to 10 m. So, dala-dala namin po sa sasakyan, papunta ng HOR. So, 100% po kayo siguradong pera po talaga ang laman ng paper bags? Yes po, Oo, sir. So yung paper bag na yun, dalawang magkapatong po yun, tatlong patong. Kasi ang single paper bag, baka humapunit o mapigtas ano ho. Di makakapal man po yung binibili namin. Matibay po siya. Paper bag, eco bag. Paper bag. Paper bag. Gaano kalaki na paper bags? Kasi may mga small din na paper bags, meron ding large na paper bags. So yung ano yan, sir, parang ganun. So malaki talaga. Malaki. Yung parang eco bag. Kung magsha-shopping ka, pantalon yun, no? Pants yun. Opo, o parang mga ganun Levi's. pants. Pero yung mataas sa Levi's. Yung pinaka Levi's mababa. Yung mataas siya. Tapos makapal. Pang-bag, no? Opo. Pang-bag ng mga babae. Hindi siya yung Uniqlo na papel.
na Hindi siya mapunit. kakayanin. Ano? Hindi po. Makakapal. siya. Makapal. Sir, kasama ba si Congressman Garin doon sa affidavit niyo na nabigyan din ng Balita. basura? Meron po. Kasi po dinideny niya. So, kailan daw ito at saan? Actually wala akong participation dyan. Yung sa ibang tropa namin po, meron yan po. Hindi ko masagot pa. Sa follow-up sa sinasabi nyo na hindi kayo magkakasama. Kasi yung pinupunto ni Boyeng Rimulya, bakit daw ang sinasabi nyo is halos pare-pareho? Sa lahat daw ba na delivery, magkakasama po kayo? Or kasi gusto niya hingan kayo ng individual affidavit na dapat mag-collaborate yung mga statement nyo doon sa mga affidavit nyo. Actually, sir, mamomonitor namin kasi meron kaming GC, group chat, by Viber group. Pero yung involved lang doon, yun ang nagsama. Kasi hindi naman puro kami lahat. Wala ng security si boss. Sa bagay, kasi hindi nila sinasagot kung ano yung task nung Opo, isa eh. ma'am. Tinuturo tayo Kasi sa may kanilang kanya-kanya kwarto kaming eh. tasking po. Kasi yan ang pinupunto ni Boyeng na paano daw sila nagde-deliver ng sabay-sabay. Mhm. Yun Hindi ang naman, namin hindi yun naman sa sinabi po Viber. namin na sabay-sabay. Mm. Meron na, 5 nag-deliver. Sila yung na may participation doon. Pero alam namin nag-deliver po kasi bago mag-alis yan, may nakatas. Meron kaming Viber group na ito, si Basura. Saka monitor namin lahat yun. May May monitor. screenshot ba kayo yung group chat nyo? Meron po, pero Na-dissolve na po ba yung group GC chat na yan? Pero meron kaming group chat dati. Sino po nag-create ng GC? Yung team leader po namin. Sir, baka natanong na po ninyo ito rin. Okay Kasi lang may po. tatanong ako. Kung yung natanong na, huwag nyo na lang po sagutin. Sige po. Hindi, okay lang din. Si Secretary Anyo, natanong na ba? Okay lang. please. Nagsampa na ng reklamo, ng kaso laban po sa inyo sa Department of Justice kagahapon. At meron pong mensahe siya po sa inyo sa 18 na nagsiwalat patungkol po dito sa mali-malitang pera. Ang sabi po ni Secretary Anyo, wag po daw kayo magpa-manipulate at ilabas daw po ninyo yung katotohanan at kakarmahin din po daw kayo. Ano po ang inyong masasabi dito? May nagmanipula po ba sa inyo? At alam na ba ninyo na nagsampa ng kaso si Secretary Anyo sa inyo? Yes po, alam na po namin yun na sir dahil based doon sa mga napanood na rin namin. At yung sinasabi nila na walang credibility yung mga salaysay namin, kung wala siyang natanggap, hindi naman ho namin sasabihin sa aming statement na nakatanggap siya siguro. Ang nilalad lang po namin dito ay yung katotohanan lamang at sana naman wag na nilang pagtakpan yung mga ginawa nilang anomalya tungkol sa pera na yan dahil lahat naman tayo alam natin yung totoo, lalo na sa amin. Saan napunta yung mga pera na halos mapuno ang bahay ni Kong Romualdez? Totoo po yun lahat. At tulad po ng sinabi ko kanina, pamilya po namin yung nakasalalay dito at buhay po nila at buhay din po namin. Ang kwan lang din po namin dito ay matuldukan na at maliwanagan yung taong bayan kung ano talaga yung totoong nangyari. At yun lang din po ang sinasabi namin dito. Yun lamang po. Follow-up question lang po. Kung may alam po kayo dito kasi hindi naman kayo kumpleto. Ano ba ang partisipasyon ni Secretary Anyo sa mali-malitang pera po na ito? Doon sa level namin po, sir, nakita lang namin na pumunta siya sa townhouse. So, yung sa mga sinasabing yung mali-malita, hindi po namin alam yung tungkol po dyan. Yung lang, pumunta siya doon at saka namin na may dala siya na pera, nabigyan po siya. Ano po, malita or paper bags? Paper bag. Kay Sunny Trillanes po, ano ho naging participation? Yung sa akin kasi sir, kay former Senator Trillanes naman, bilang isang driver ng kay Kong Saldico, nakapag-deliver po ako nung uli 2025 na po.
Kasama ko si Mark Tiksay na nagatid ng yung paper bag doon sa bahay niya din sa may Antipulo. Yun lang po yung partisipasyon ko doon. Last na lang po, mensahe po ninyo sa maraming Pilipino na nakatutok sa inyo ngayon at hanggang saan po ang laban na ito? Panawagan ko sa ating mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino, na sana suportahan naman ninyo kami sa laban na ito. At tulad po ng sinabi ko, yung nilalad po namin dito, sinasabi ay katotohanan lamang at sinusuportahan namin yung sinasabi ni Kong Saldico at ni Master Gutisa kasi yun naman talaga ang nangyari. At sa naman, hanay ng Marines, tignan muna nila yung sitwasyon, yung totoong nangyari dahil kami po yung nasa frontline ng mga pagdi-deliver na yon. Huwag nila kaming musgaan dahil hindi po nila alam yung totoong nangyari. Kami po ang nakakalam noon. Kaya totoo lang din naman yung sinasabi namin dito. Yun lang po. Yes, sa sambayan ng Pilipino, maraming salamat po sa suporta ninyo. At sa mga taong may kinalaman dito sa flood control issue na to, please, ibunyak nyo na po ang lahat. Kasi habang tumatagal, mas lalong nagigipit at nahihirapan kami. At lalong-lalo na yung taong bayan. Tao lang tayo, may Panginoon tayong sinasamba. Kailangan natin intindihin yung kapwa natin na naghihirap na sana bigyan ng magandang programa kung sa mga namumuno ngayon, bigyan ng magandang programa ng gobyerno. Lalo na ngayon, 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Anong mangyayari sa mga kabataan natin? Anong mangyayari sa amin? Anong mangyayari sa darating na apo namin? Pag-anak ng apo namin, may utang na. Pagka lipas ng sunod na taon, madagdagan na naman ulit ang utang ng Pilipinas. Walang magandang programa kasi yung yung gobyerno. Sana huwag kaming husgahan, tanungin kami, imbestigahan kami ng maayos at neutral na pag-imbestiga. Huwag yung puro na lang sa inyo yung nasusunod. Pananakot. Paglalahad namin ng katotohanan, parang pigilan pa kami. Sana bigyan kami ng pansin, bigyan ng intervention o special investigation para sa amin na para matapos na ito lahat at matuludukan to corruption sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Okay na po. Maraming salamat po at mabuhay. Serve pa. And may mga family members pa po nasa gobyerno. What can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi ko, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayang sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong giyera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyo, all out na tayo, mag-all out? Nagpupuan kami kay Atty. Ma'am nagsisik kami ng guidance sa advice sa kanya. Siya na lang din makakapagsabi kung ano pang gagawin namin sa mga susunod na po. Yes, yung kay Congress. Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal niyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kami na Siguro yung iba po. meron na. Meron na pong mga medyo Yung iba. iniipit na po, pero
kaya lang naman po. Laban i-handle. lang. Laban lang. Iniipit, ano ibig sabihin na iniipit? Ginigipit. Iniipit. Kaya anong klaseng pagigipit ang ginagawa? Nagsusulit. May mga, May mga sponsor, nag- may mga pupunta sa bahay, nagtatanong Tatanong-tanong. kung saan daw kami. Si Congresswoman Laila de Lima, alam naman natin na nakulong. Alam ko, alam mo yun. Kailan nangyari yung pagpupulong? Ano to? Paglabas na mismo ng kulungan. Saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Santiago. Opo. 2025 po yun. Ibig niyo sabihin, a day after paglabas ng kulungan? Hindi naman. Month na rin. So, Pinlano pa rin. Ano. Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa po meron, kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video niyan, ano po. Hindi ho ba kayo sinisita? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture, o laging patakasin? Sinisita, ma'am. So, yung pagkuha namin, patago. Patayo lang. Mag-remembrance ba? So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano itong Hindi naman po. Wala pa mo, ma'am. Parang, ano lang, remembrance mo nga talaga na gano'n. Na may Pero parang wala ka pang plano o idea na gano'n pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to? Mali na to. Yung una po ba hindi nyo na naisip na mali na yun? Dahil malalaking pera po ang involved. Hindi kami nag-isip Hindi ng kami gano'n namin nag-isip kasi mayaman si boss ma'am eh. Marami siyang buwan. Nadja-justify ng pagiging mayaman niya yung halaga ng perang nakikita ninyo. Ano po? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin niyo? Nasaan siya? Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Pero Wala rin kaming contact sa kanya. Pero nakakaramdam kayo na ginigipit ng isang Sergeant Gutesa. Maaari kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan yung mga naunang dinunan nyo. Nung nakalipas na Hindi po. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya ma'am eh. Pero Nasabi lang siguro namin yung tamang, yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya, umamin si... So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan ma'am eh. Pagka i-deny mo eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga namin. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Meron. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. Yes po. At ilan lang yun, no? Marami pa raw na hindi na ilabas. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes po. Marami pong copy ma'am. May Maraming USB. copy. Right? Sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yun? Tamang siguro ma'am. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Kwan ma'am. Ako kay... Kay ST no? ST. Bakit? KST. Kasi kakasuhan daw kami. Kakasuhan ka. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi na. Handa lang kami doon kasi alam namin kung anong magiging Yun mangyayari. na yung mindset namin mo na gano'n mangyayari. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga nireport ninyo, ang pinakamalaki pong pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya yun? Hindi naman kami na-offend.
Normal lang po yung magdi-deny siya, ma'am. Kasi Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila. ano yan lang. Handa pong tumulong si Attorney Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? Kahit saan. Pwede nyo po sagutin. Kahit saan, sir, kahit kailan. Senado man yan o Congress, harapin namin. Kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan ng kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman? Siyempre, sir, high moral kami kasi may support na one. Ilan sa inyo ang Katoliko rito? O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahang Katoliko? Meron naman, sir, kasi yung nag-kuhan sa amin, sir, testigo. Bishop. So kontento na kayo sa ganun? Yes, sir. Sige, wrap up tayo. No? Tingin na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Ako po si Silvio Narogal Jr. Tanawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta po sa amin. Kasi nagsasabi kami ng pagkatotohanan. Yan lang po. Fidel Corpus po, nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin sapagkat totoong-totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pidapit namin. Panawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Bill R2B po. Nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na suportahan. Totoo po yung sinasabi namin at suportahan po kami. Maraming salamat po. Rosbert Topan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa amin. Salamat po. Romel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa amin 18 na sinasabing ex-marine, bagmen, kung ano na yung tawag mo sa amin. Maraming salamat po. Pero kahit ano mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensya na po. Laban lang. Sir. So yun po ang ibaliktad ko na lang na siyempre kahit na anong desisyon na ilalabas ng Korte Suprema, wala namang jurisdiction yung ICC. But by the way, may jurisdiction yung Supreme Court doon sa mga respondents ng mga kaso. I just want to stop there. Pero that having said, I don't want to discuss further because nasa Korte Suprema na nga yan. Pero yung sa tanong mo kasi, anong epekto doon sa ICC, yun talaga ang mangyayari. Kasi hindi ko alam anong galaw ng ICC because they will now be put on the spot if the Philippine Supreme Court will decide favorably on the petitions pending before it. How the ICC will address it on their own, it's anyone's guess. I really do not know. Nakakalungkot kasi yung mga nakaraang araw po at nakaraang linggo, may mga usapin na parang sa atin, mga tao o sa Pilipino pumabor yung mga desisyong inilabas ng Supreme Court. Why I say sa Pilipino? Sapagkat yun po yung inaabangan natin eh. Yung may bago tayong pag-asa eh. May nagpahayag na eh. Na talagang ikinatuwa at ikinasaya nating lahat. Dahil,
Salamat dahil meron na tayong talagang tagapagtanggol at magbibigay linaw at maibabalik na lahat ng mga nawala sa ating bayan. Kaya natuwa tayo. Pero bagamat nagkaroon ng ganong pagpapahayag at nagkaroon din ng maliwanag at malinaw na pagpapahayag at pagpapaliwanag ang Supreme Court dahil nga sinasabi nila doon sa kanilang paninindigang mali na mali ito. Walang ganito na dapat mangyari doon sa kinatawan na gusto talagang maging tagapagtanggol ng ating bayan. Pero anong nangyari? Magpahanggang ngayon, parang pinagsasawalang bahala ang mga inilabas na desisyon ng Supreme Court. Diba? Parang ang talagang pinanindigan nila yung pagbaluktot ng batas at proseso. Kaya kung ganun pa rin po ang magiging pananaw at paninindigan po ng ating pong Supreme Court, ako po ay hindi maalam. Ito'y bilang tao at bilang Pilipino at naririnig ko lamang po ito sa atin pong mga kababayan at mga content din po ng ating mga mamahal na mga vloggers na may malasakit po sa ating bayan. Posible din ba na gawin din po ito muli ng mga tagapagbaluktot ng batas ng Pilipinas na kahit na maglabas pa ng desisyon ang Supreme Court, ipagwalang bahala nila tumuli? Ano po at hanggang saan po kaya ang ating kakayahan bilang Pilipino na makibakat, manindigan sa ating pong karapatan at pagpapahayag na ibigay sa kaalaman ng lahat ng Pilipino na walang pakialam at jurisdiksyon ng ibang bayan sa ating bansa? Attorney? Baka bigyan niyo po ng paglilinaw. Tama po kayo. No? Insofar as, but I like to make this clear. I think everyone knows this na wala pa pong desisyon na inilabas ang Korte Suprema patungkol sa tatlong petition for habeas corpus at saka yung petition for certiorari prohibition that were filed by Senator Bato and former President that are already pending before the Supreme Court. At umaasa tayo that the Supreme Court will be enlightened both on the wisdom as well as the urgency to resolve the pending cases early on. And that is our plea, that is our prayer. So hopefully may resolve na patungkol dyan sa mga kaso na yan. So siguro panawagan natin sa taong bayan na sama-sama nating ipanalangin na tapikin ang kanilang mga puso, yung ating mga pinagkakatiwalaan at mga nasa loob po ng Supreme Court na para alam naman natin na at alam nila ang tama. Pero hindi nila kaagad maibigay Parang pinadadaan nila sa proseso at pag-aaral. At kasama pa dito yung nakatali yung kamay nila magpahanggang ngayon. At sana po tapikin ng Panginoon natin ang kanilang puso para isiwalat ng mas maaga. Kasi nadidelay na po yung justice Nalulugmok na po ang Pilipinas sa kahirapan at sa mga bagay na Muntik ako doon. Boy, dito mo. Power bank ka? Meron power bank din? Bukat na Thank you. Maganda to bay pagsalubong doon sa ano bay sa mga iiga.
Tulong! Tulong! Dati sa 30. Tubig dong? Dapat eh, saya dalawa. Marcos banget! Ay! Marcos banget ako! Bante. Step nga ate. Ni Hansel. Samahan mo na yung ano. Yan yung sa akin oh. Yung release ko. Sama mo na. Tete. Teo. Samahan mo na yun oh. Yun na. Ano ba yun? Release ko daw isa. Ay. Oh, grabe ka naman. Ito na. Oh, kita mo naman oh. Grabe naman. Isa-isang ano lang. Isang buo na. Wala akong pera. Hindi ako bayad eh. Gusto ka, nalaman ka. Yeah. Oh. Ako? Tangin na. Makahirap na tayo. Ano? Yan? Upload nga lang ako eh. Wala pala tong ano eh. Hindi ako makapag-live. Tara ba kayo magsasagupaan yung ano dun ba? Sila kay Eric sa kayo mga MPA ba? Live eh. Wala kang video. Saan? Upload lang. Samahan ka ng dito ba?